Magandang hapon sa inyo mga bata. Kumusta kayong lahat ngayong hapon na ito? Mabuti po, teacher. Ayan. Magaling. Mabuti naman kung ganon. Bago ang lahat, tayo'y tumayo at yumuko para sa isang panalangin bago tayo magsimula. Ito ay papangunahan ni Ben. Maraming salamat sa iyo, Ben. Tayo'y umupo at makinig. Sino ang lumiban ngayong hapon na ito? Wala po, teacher. Yan, mabuti naman kung kompleto kayo. Dahil kompleto kayo ngayong hapon na ito, atin nang sisimulan ang ating aralin. Pero bago pala lahat, ating titignan kung sino ang nakakatanda ng ating pinag-aralan kahapon. Sino sa inyo ang nakakaalam kung ano ang ating pinag-aralan kahapon? Rose. Magaling. Ayan, palakpakan natin si Rose. Ayan. So, lahat ba kayo ay natatandaan kung ano ang ating pinag-aralan kahapon? Opo, teacher. Galing, mahusay, mahuhusay. So, palakpakan natin ang ating mga sarili. Ayan. So, tumayo tayong lahat. Ayan. Para sabayan ang aking inihandang awitin. No? Kailangan ninyong sumayaw at kumanta. Ang pang-ukol ay mga salita na nag-uugnay sa pangalan at pangalan. Ang pang-ukol ay mga salita na nag-uugnay sa pangalan at pangalan. Para kay nanay, ayon sa DOH, may beso sa mesa mula sa Bulacan. Lagi niyong tandaan na ang pangkulay ang salitang nag-uugnay sa pangalan at pangalan. Ayan. So, dahil natapos na ang awitin at nakapagsayaw kayo, ano ang inyong naramdaman noong inaawit ang awiting aking inihanda? Masaya po, teacher. Sumigla ba kayo, mga bata? Opo, teacher. Ayan. Mabuti naman kung ganon. Ayan. So, ayon sa inyong inawit o kinanta, ano sa palagay nyo ang ating pag-aaralan ngayon? Tungkol sa pang-ukol, teacher. Magaling! So, anong ibig sabihin ng pang-ukol ayon sa napakinggang awitin? Ang pang-ukol ay mga salita na nag-uugnay sa pangalan at pangalan po, Magaling! teacher. So, ayon sa ating inawit, ano ang binanggit sa larawang ito? Para kay nanay, teacher. Tama, para kay nanay. Galing. Ayon naman sa susunod na larawan. Ayon sa DOH, teacher. Tama. Ano naman ang binanggit sa susunod na larawan? May tasa sa mesa, teacher. Magaling. At sa panghuling larawan? Mula sa Bulacan, teacher. Magaling. So, ano-ano ang mga salitang nakakulay pula sa pangungusap? Ayon sa at kay po, teacher. Magaling. So, ilan lamang yan sa mga halimbawa ng Pang-ukol, teacher. magaling. Yan, ilan lamang yan sa mga halimbawa ng
pang-ukol. Ngayon naman mga bata, basahin ang nasa pisara. Ano-ano ang mga salitang nakikita sa pisara? Basahin. Mini na kay kina para sa ayon sa ukol Ayan, sa. mahusay. So, iyan ang mga halimbawa ng pang-ukol na ating pag-aaralan ngayon. Pero, magfo-focus tayo sa mga pang-ukol na ni, nina, at kay o kina. Ang mga iyan ay mga uri o karaniwang pang-ukol. Okay, basahin ang nasa pisara. Sa unang bilang, Ay nagpapahayag ng pagmamay-ari ng isang bagay. halimbawa, Binili ni Ana ang malaking bola. Binili ni na Mel at Ana ang mga ayan, lobo. magaling. Sino ang bumili ng malaking bola? Si Ana po. Tama. Si Ana ang nagmamay-ari ng malaking bola. Sino ang bumili ng lobo? Si Miel at Ana, teacher. Tama. Ilan ang bumili ng lobo? Dalawa po, teacher. Tama. Kaya tayo gumagamit, no, ng pang-ukol na nina dahil higit sa isa ang nagmamay-ari ng bagay na iyon. At ni naman kung iisang tao lamang ang nagmamay-ari nito. Naintindihan ba? Kapag dalawa o higit pa ang nagmamay-ari ng bagay na iyon, gumagamit tayo ng nina. At kapag ito naman ay iisa lamang ang nagmamay-ari dito, gumagamit tayo ng ni. Naintindihan ba? Opo. Magaling. Ngayon naman, basahin ang pangalawang pang-ukol. Uri ng pang-ukol. Kay o kina, teacher, ito ay ginagamit kapag ang isang kilos o bagay ay tumutukoy sa tiyak na tao. Yan, halimbawa, Ang lobo ay dinala kay Rhea kanina. Pumunta sila kina Alexa at Len. ayan. Kanino dinala ang lobo? Kay Rhea po. Magaling. Kay Rhea. Saan sila pumunta? Kina Alexa at Ren po. Magaling. Kina Alexa at Ren. Para kanino ang mga lobo? Kay Rhea, teacher. Tama. Ayan, mahuhusay. Tignan ang mga larawan. Piliin sa loob ng panaklong ang angkop na pang-ukol dito. Unang larawan. Sino ang gustong sumagot? Ako po, teacher. Kay, kina, Sofia at Ben. Kina Sophia at Tama, teacher. kina. Kasi, Kasi dalawa po sila, teacher. dalawa ang tinutukoy. Kina Sofia at Ben. Magaling. Pangalawang larawan, Me, Jenny, teacher. tama. Dahil iisa lang ang inyong nakitang larawan, ni Jenny. Gagamitan natin ng pang-ukol na ni dahil nag-iisa lang si Jenny. Magaling. At ang panghuling larawan, Nina, William at Harry. magaling. Palakpakan ang inyong mga sarili. At ngayon naman, pumunta dito sa pisara at bilugan ang angkop na pang-ukol sa pangungusap. Aking tawagin isa-isa. Magagaling, palakpakan ang inyong mga sarili. Ngayon naman, meron akong inihanda dito. Pumili ng tamang pang-ukol at idikit ito sa patlang.
nandito yung mga halimbawa ng pang-ukol, basahin ang mga pangungusap, at idikit ang tamang pang-ukol na gagamitin dito sa pangungusap. Una, basahin. Bumili ka ng gamot. Blank, Ate Mena. Pangalawa, Kinain patlang Paul at Francis ang inihaw na isda. pangatlo, Patlang Ginang Reyes ang bahay na iyon. pang-apat, Bago ang damit, patlang Nilo. Patlang Rhea at June ang pagkain na iyan. at pang-lima. Ating tignan kung tama ang kanilang mga isinagot. Bumili ka ng gamot Para kay Ate Nena, teacher. ni Ate Mena. Tama ba? Opo, teacher. Magaling. Kinain ni na Paul at Francis ang inihaw na isda. Tama ba ang sinagot ni Rose? Opo, teacher. Magaling. Kay Ginang Reyes ang bahay na iyon. Tama ba ang sinagot ni Rena? Opo, teacher. Kina Rhea at June ang pagkain na iyan. Tama ba ang sagot? Magaling. Palakpakan ang inyong mga sarili. Ngayon naman mga bata, humanap kayo ng inyong mga kapareha dahil meron akong mga inihandang larawan dito at bibigyan ko kayo ng tig-iisang larawan at inyo itong gawaan ng pangungusap. Gamitan ito ng pang-ukol ayon sa inyong mga nakikita sa larawan. Gawaan nyo ito ng pangungusap. Ayan, tapos na ba kayo mga anak? Opo, teacher. Ngayon naman, tatanungin ko kayo kung inyo bang naintindihan ang ating aralin ngayon. Ano-ano ulit ang mga karaniwang pang-ukol na ating binanggit mula sa ating pag-aaral? Nina kay kina teacher. Mahusay! Palakpakan! Ayan, magagaling naman, magagaling. Ayan. So, meron pa akong inihandang maikling pagsusulit para mas lalo ninyong maintindihan ang ating pinag-aralan ngayon. So, isulat sa patlang ang tamang pantukoy na bumubuo, no? Sa pangungusap, gamitan ito ng pang-ukol na kay o kina. Meron akong 10 pangungusap na inihanda dito. Isusulat lang ninyo kung anong pang-ukol or tamang pang-ukol na gagamitin dito. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang gawin ito. Ayan. So, tapos na ba kayo mga anak? Opo. Ngayon naman, bibigyan ko kayo ng karagdagang gawain at ito ay inyong gagawin sa inyong mga tahanan. No? Ayan. So, ipapasa ko sa inyo isa-isa. Ayan. Para mas lalo ninyong ma-practice, no? Ang inyong mga sarili. So, ito ay isulat lamang sa patlang ang tamang pantukoy sa pangungusap. Gamitin ito, no? Gamitin yung mga pantukoy na ating pinag-aralan ngayon. Naintindihan ba mga anak? Opo, teacher. Ayan, magaling. So, palakpakan ang inyong mga sarili. Naintindihan ba ang ating pinag-aralan ngayon? Opo, teacher. Ayan, magagaling. Very good. Palakpakan.
Yan. So, bilang pagtatapos, binabati ko kayo at dahil nakinig kayo ngayong araw na ito. Maraming salamat!